Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7.
Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walatin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yesu Kristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatin mo ako sa iyo rin ang kalwatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napariyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay nito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alasin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano'y ako yung sinugos sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatian sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila na may dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan,
at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Mamaya pa ang pumanalangin tam. Malugod at malamang kami pa. Dakalpong salamat anong makananong iningat may balang metong kay kami menatili kayang kapaypan pa uli na ning lugod mo. Gino pa si bayo, ini po yung kay kaming masyang kaibakan, makatipon kami kayang kakapatad. Kilob doon yung balay panalain kaya kang pepag manalang gano'n Diyos, banting upayang gawan mila, rin kaya kaming katungkulan kaya kaigpa. Ikpambanal mo na isyot mila rin kaya kaming balang sarili. Nung may nakit kamampung kakulangan karingal doon na pun Diyos ko, patawaran mo kami. Bilang mo na lang ang tingmay ng pamanalastas detig pa, ay mo bibilang ang timong kasalanan mi, nung bilang mo na lang kulang pangkabyas ng detig pa. Ikpamanal ngayon ng oras sa itig rin Diyos, manyawad kamit magsabing mayap kaya kakapatad, dinan may kabyas na ning balang metong at metong kaya kami pabukluran kaya kang maparing lugod, banting upayang makanyang kaya masasan metong karang kaya kaming katungkulan kaya kaigpa. Ikpambanal, alala pong pupos din kaya kaming pamipuri, ang pong pamipasalamat karon dapat mong mangayap kaya kami. Ginuna na yung iblas mi kareti nang yung musiwan da kang pumpurian sambanda ka kimpangay espiritu ang pong king katatuan. Turutan mo ang kabang diniram kiyang biyang pong sikanan kanyang kaya sanang malayang makagalo. Karang kaya kaming katungkulan kaya igpabanting upayang karingal do bukas makanyang kantumula karang kaya kayang pamanyapat. Ikpambanal, ika po yung manakit, karang kaya kaming pengar, ikpa makatagan pang mapilan. Ginawa tiyo kong karilang kubunto kunangan Diyos ko, makanyan mo nga bisan kaya tang lihim karang kaya kang may payang gamat. Ala kapasanan kukuha ng girin Diyos, banting upayang kaya kaming paplano. Makayukol kayong kaya kasalpantayanan ng girin Diyos, 50 banwaing kaya kayong anniversary girin Diyos, makanyan milpa nga kayabig pa susuyot maminto kayong burya mo girin Diyos, salangalang karingal donapon, ginamit mulat may minto kayong burya mo pa. Kagumdarin kaya kaming kapatad at iyo karing mayayaliwang bansa girin Diyos, ingatan mula, panuanan mula girin Diyos, balasan ang akaw sa taulo yan doong karapat dapat, makanyan din ibing karagdagang girin Diyos, anong makananong may kulang kapayapan, makanyan lang magbalik kapayapan girin Diyos, banting upayang makanyan doong agawan karilang katungkulan, makayukol kayong kasalpantayanan girin Diyos. Ikpambanal ngayon pong gawan mo yung pong simulan ng kaya kaming plano pa, apisasan mo itong ikiyang kaya kapatid girin Diyos, panimunan mo, kaya sana malyaring mibili nga bilang balo ming good ka, kaya kaming anak mo girin Diyos, ikpambanal, ila mo pure tiring kaya nga mo pong sa awat kaya kagyan nga ba kay ti, sana tanggapan mo la, at tanggapan mo naman lubusan din kaya kampayang pala, ipapmirtan mi sa blaman, ibat nang ininggam po kayong wakas, iyan asap.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadagila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumnidad. Basta na po ang prinsipyo ng yun.
Diyos ablasanam, ing pinandit ay ti, kayo tinipang, banal ng upaya, kalamat lugod na, sablangeni, kuya, bot kuya. King pinandit ay ti, aldoyang tipunan, karing sarilyo, bayong aragdagan, kingke kong pangatiyo, kasalpan tayanan, melalang nakosang, Kristo ka gulutan. King pinandit ay tiking kakong panipang, ikong sabla at makiramdam lang. Dingke kong sarili, lubos buklat lang, ing pakikuanang niyo, ing obra gawan niyo. Siraing gitar mo? Maliare. Mayap magobro daram dampagal, bela kaniting lakbayan, palinaning aldo erapanamdaman, awas dang kayawas yaying pa natilian, intatanggap obra itiman yaman yang, kilom ning aldalda krus ing pusananang, emanam dampali pamyabe yabera, nung lanmot umasdan itim mo sayala, o ngeni kayo malambat ng aldo, pakisabing mayap sa nadamdaman niyo, ikon na'y mitanam beabatis lelewo, kalerdot kauran krosyampo sana niyo, pamyabe-yabering tinanggap kinobra,
Ugit na ning sarol yaing tatalnanda. At moking kasaya mapapagala. Yan mo, yan akit kareleng painawa. Kasalpan tayanan, nidamdam kayo. Ulila, karakal ding sentro. Ikang man walaken, wapinwanan kayo. Ingo pa yaning Diyos parating at iyo. Impakikwanan nyo, ikayo ikongan. May gitking laltoyan, amumulang kagawan. Milalawat dara, guling kapanwalan. Ing paki balwan niyo, iting ka panwalan. Pili na kang pili, king pangayat yuyo. May git yung isipan, lalo na atigit o. Bilang talawulat, kingamano ng libro. Tano'yo, waringon, yan kengko na yatiyo. Nagyong espratista, kamalayan yengan. Nimpanto de bista, na eka kalingwan. Nabukod sabla, di ko makiramdam. Nanoy ngo laganing kasalpan tayanan. Ikayo ikangan aning ebanghelyo. Nung mela lang na kong kayabe ning Ginoo. Eding bagakiti ilang panto na niyo. Nun neba gekarin ilaring gawan niyo. Aldarda at oras ning biyong gangatiyo. Anyon espratista ng buring gawan no. Metong aman wala at itisipan niyo. .
karing ba lang saglit, yan impain tunan niyo. Kasalpantayanan, ingal do malwat na. Balang tepunan yo, aral ti pala. Papabyeno ning Diyos, enike kong anak na. Ing paking kuanan niyo, itang tapor mo. Naning kapanwalan o bating gapyeyan. Tutoy sasabihan kong puso'y dukit yan. Nanuyay timbang ning kasalpantayanan. Enabos tud sabla, miya kaya biyabe kongan. Ing pakikwanan yu, karing sariliyo. Ingning nang manwala, linoyay pakit yu. Ing kabilugana, ning kapanwala niyo. Yabeya bekongan itiyang paltoyo. Kasalpantayanan at mengkawulaga. Sibalkan nuwanan nyo, kaya ko'y darala. Nung pagumasdan nyo, eniga gawan nyo. Dakalang lalawe, batkeng ko at yuya. Karakal dang sentro, araring keraklan. Nanong ka sangkanan, pisabi sabihan niyan. Sarili ning sibol, itiyan daratang. Inganggang burira, pelalong mabayat yan. Pag nabenatamo, aning amanora. Ayan ta magmisyon, iting sa sabiyanda. Nanoying dahilan, ba't aga gawara? Sablang ka bagayan, ay iti adwanda. Akit mo tangalan, iti matatangal. Datang ing panahon, ing mangu tangtangan. Punto debis taning
kasalpantayanan. Muna ring dapat iyo ang pangkasangkapan. Ilan lang tinikdo karingang gang sentro. Nung alang iligan upaya ning Ginoo. Unyon alunto maning sa sabihan ko. Sablanong atilo den gagamitan yu. Darame ring biera alang ka sangkanan. King balang pinandit itiya inggawan. Sibul ka palad na aking bulong-bulungan. Mangutang tapa mo, bata mong iyan gawan. Ikay yung iniying o gitna sa riyo. Mapali limbawa ingaslag ningaldo. Enapanamdaman uling patan ako. Pakisa bing mayap kareting magteksto. King banayad ing kana kung aduan. Libramba basan niyo inganggang kalamnan. Pakisabing mayap ang ganang iyananggan. Ningning na at bunga ning kapa niwalan. Kaya limbawayo enipanawin niyo. Pinili na ning Diyos tatalan alibra. Balo yung ipalto inggang ning natyo. Kayan ba wayenge ni kaniya ning biyo. Betong kong magluto sangkapyo at yuya. Ing pakikwanan yung tutuyan laltoya. Ing mismong babasa mababalatong la. Diwaning amano maging butulya. Mitmong kayayusan ampong karampatan. Miyabeya bekay yung alangka iyang ganan.
itang masasabing aldo na dinalan. Panamdam ning metong sa keka niyong aniyan. Naning malilyari, yan karagol na. King metong ayato, tines radista. Alos balang sentro, itaning tatak na. Kasalpan tayanan matne kong darala. Pangay alang lunto itiing katutuan. Ayanti ikayo matne kong sasabihan. Nanoying resultang ingkalam daratang. Nung alaping timbang sasalok kaniyan. Alang-alang ala, inyas nang gawa na. Ating panabilin, pilino ka rin la. Pangalang matibe, piling serbisyuro. Matning mat ni balen, sasabihan ko keka. Kasal pantayanan, ing panga tatakiyo. Nung ala kong gamit, itika iabeyo. Kasal pantayanan, tingeni koyatyo. Eyami talakad inguniyon ke kayo. Anwanan musibol gangeni mabiyaya. Inggewa naning Diyos inyang magmulaya. Kingaslag ning Aldo, yan mita ngaran niya. Kapatid, yung iniingon niyon, lintaya. O tagal lang naman, aray ing keraklan. Kabad na tirikel, aling aliyayan. Maging maon na diyang kasalpantayanan. Iting ba lang gamit, ibenada rawon yan. Manam dampagal, itiyang atiyo. Yayan asasabi, raring kapatadiyo. Wapin naman ning sen, troyan tineyat yun. Ingupaya
maragol drinan alalo. Kareng manungkulan, kulang lang tayis lang. Aldo ka pulungan, alanga kap-kap daw. Si Bolbali tayang iko'y maunglan na. Gamit na ng Diyos mumunang mumuna. Kayo may pilit itimig kusa ko. Ganap yung isipan, enake ko'y biyeyo. Intong ko lanayan, king masa na yatiyo. Eko magpabaya, yanaying tinggap yo. Titak ng panamdam, sulong at yugawan. Ingkatong kulan nyo, ingkalam ng karakal. Makana nung lunto, yayin ka panwalan. Dakala upaya, alangda pukanan. Imbalang gamit na ning metong Ginoo. Matene at mabiye, suko'y biyene yan natiyo. Manano na sana balening yatad ko. Limbawa mawala neying ka patadiyo. Detang sinalisi tikdolang lubusan. Nung balo kakila rayeng ka tungkulan. Ing Diyos ing gawa mo kayang ablasanan. Sa diyayong lulanan, pilmilang mirinan. Manalangin kayo, itiyang samuko. Eko mo ngulila timpami pulong yo. Pagkalob na ning Diyos, kareting gamit yo. Uling ilang prinsi, palkingon niyan tiyo. Mamuntukan ting kumbo ring dalang. Sablang ko yanakan makisa bikeka. Deng lulual keng misyon eniyu ulat mula. Tukluk pakiram daman mo ring na kung pasya. Kana akong berbalan ba mo kaintindihan? Ding kaya na kan, metong nung uliran alalawanan ng tao, ning Diyos kau nanunan.
king kasalpantayanan. Ding misa na misyon, amiri ng karapatan, king aliwang lugal. Gawa na ning mamuntukan do, impamandilo, king malapit, akarelang puntalan. Iti ako ba rin gewaro? Bakit nga? Pangay ba na inggewaro? Bintala pa king aliwang lugal. Magdalalang man niya manakanan, mga santing la sasakyan, kay bakdapang mindilo, metod tudla pa ka rin. Ingyato, masakit ni. Angyang atin lang kayabe, kalupa yung maragol. Impanawon, makataling diking ya, ingoras na, ningaldordo, biyana ning tao. Baanong mendilukin, may kahit inong sikanan. Dapat, nung may kapandilula ka rin, menu pala ka rin, eno dapat manupang tudturanda pa, itang kabukas. Pasanting lasaken, nanong sabihan daring manakit, mandilula pa ka rin, mo na pa yung tulutan mamuntukan. Alang mo munang sisi, malambat ko ng buring dalayan. Ing panawon masakit siya. Ing panawon gibangyo. Ninong sumabing, karing kay nakan, ameng daywa na rin, pasipisyenteng eragyuing ganaganang biyero. Mengal ng manyaman, abela, alos din sa kendo, malangan aylal ko. Malambat ko ng buring umulat kaya kayan, mamuntukan. Imbis kayong pag-aralan da, ang pondaptan, king karelang kay nakan. Pag malasagitan nyo lang. Pelalong karelang uniforme. Diatang ilakad da, king pamagmisyon, balang mandilo king marayo, isipan dang tipunan danesanang abe-abe, banting upayang mikayatil lang, sikanan, ang mapiersa ng akit na ng Diyos, king tatatagyong kapilya. Betong lang, alimbawa, ginastos lang, enemon makagyo ka rin ing 50 pesos. Enemon makagyo ka rin yung dinalan mo, beno pala pang apartment. Inisip da may kibnayan lasana kaya kayo. Tinipon dala, boss na nung gawan tam. Bisa kaya panguntang magdilo king marayo. Yan nasenayan ning betong at tawang biyasang tutukin aking ginawa. Yan bumulat ding mamuntukan. Walang bat ko ng buring dalang kaya kayo. Ing munang-munang, lumawak ang bagya, ang matendo rin tao. Kaya ti manatinam. E balara ing sibol, sufficient in matwalta. At ding naman pengari ng babyesi ka ng karela. O batera isipan, di nga anak daw bunglos dara. Pero niya mo ibiyeking pondo na ning kaha, maragula pa asasopan. Maragula pa agagawa. At saka ning aldo kapulungan, kumanandaman ni ko hanggang at nganak. Wala na makakit pula-pulayi hanggang paligid ng sentro. Dinisan nyo na iking kekong sariling kasalpantayanan. Pota kaya limbawaye, yung magluto, keng kekong bili, biyasa ko ang kusunero, biyasa ko ang magluto, kay bat, ing baliyari kanyan, ing bayakit, alang lasa. Pakikwanan, ing kabiluganan, ing kekong kasalpantayanan, luntoya ng ning, luntoya impamisasan metong. Wisipan yu, maulagaya yung metong aperang dagdagan niya bayang asaw king kekong kasalpantayanan. Impundasyon, enyabot, nindinala na katao.
Dapat ketan tunggal ditak. Sobra yung pamangailangan. Bilugan niya yung ibye. Yung kasalpantayan. Isakit daring kirakla na sentro, medyo minidad. Medyo maminatad. Munudad. Ulin din kasangkapan ang tila mong ilang lalaban king labanan. Ngeni, bakit naman ding mamilatan? O katakutan din karelang katungkulan? Eresipan manibatan naman karela. Eresipan makapitalakad lang metitikdo antisentrong makanyan. Ang giyang no wala munto, may ngari lang palang ang makatayis, ang mataram, alalang katakutan. Inya, manuwanan ka, ikang sibol. Inyang inkapatad yung ini, ing konbensyon, ng kairiyang banwa. Akong memili, pilanlaw, pin protektor ang makapatulog ka rin, yung nga pidik. Anak yan dili, kim panawuna, inyang mimula la naman dindak la sentrong manintun, mamiratan. Alang misadsyad, marayo, malapit. Yang misadsyad, uling, dayane, ning kasalpantayanan, imbinyanan ng Diyos kay kayo. Matinikin, hanggang wabiyaya kay kayo ya. Ekotulutan, ing mangulila kayo. At inyasang sikanan, ing maragula kalam, paintunan da rin sentro, intimbanong malatiyo, enebye, ning Diyos, nungen ang birapo, ketang metong at imba, ay alam paglugalan, ing upayan. Anyay metong manjundad, alang karapatan, manyang kanan kimbena. Alang karapatan, nagawan ing tungkulan. Alang karapatan, ing masakit siya. Mapagalya, may karikilyamisan, ali, hanggang, ing metong atune mamilatan, antiya mong sundalo sa mamarap, king labanan. Inyang king konbensyon daring spiritu, ana nin Diyos. Y Apostol Pablo, may pagkonbensyon kami. Ini alang kalaraman na kakit nakatanin Diyos. Bakit? Nung malyari, king kekatampa misasan metong impili mo katibena. Nanong sangkan. Ila, dengan apostol, ampon dengan luwang ating karapatan, agumamit na, dengan gang sentro. No, karila naman eh. Yan, ing karelang katungkulan. Pawutang aliko, manwanang kasibol, nung wari sa aking alaas, meka nakit kong meka pulo ken dagat, biyasang mangalawang, biyasang bababalbal. Petsang 47, inukul na kening biyeno, ning kapatad yung ini. Panalangin nyo, nung makanano kayong pakilututan, king kapanamdaman ng daratang makanyanyang melulundag. Hanggang mabiya kayo, muli kong mabiya. Para ko nga at serbisyuan, king kekong pamangailangan. Makananong mabayat, ing meto nga mamilatan. Tingin yan. At ing masakit din natangya. Dinapit siya king spirito, mirarapya king mamuntukan. Enay kutang ning spirito, protector lepitana nung nanong masakit na. Dimpaulong yan yung manugali lang, lalong kamumulandang kapanamdaman ding masakit, luluwal na kingasbuk daring pili. Anyay kayo,
mapanalangin kayo ako sana mangulilaw, karing mamilatan. Dakala sentro, subukan nyo. Nano yung problema, mamilatan. Ikasibol, sinabi ko, king konbensyon. Ing katutuan sabihan ko, ako, pungulya pa king at siya na yan, tinda ng kune. Ulimbalo kung agamit keng makabang panahon, king kasalpantayanan. Pinirman ke, king harap pa na ning gino. Ang gayong gino, balo na. Inintaw ngay ni Pilia, at talagang makasaw, king kabilugan na iglesia. Anya, manalangin kayo, dinanyong sikanan keko ang sarili, karimbalang pinandi. Lakaran nyo man, punta na ko Mindanao, yaman man daw, nanula rin pili, salbag lang. Keti man makanya ning maliliyari. Kalamidad, ampon, ing kapanamdaman. Tala-tala, itala may panalangin. Walang Ginoo, ni puti ko lob ning tipunan di nga anak mo kapilit lang Diyos ko lang naman Paros ang datang igit Diyos kong sab lang panamdam numasalo karelat pamilya rangat iyo la pong mirasan Diyos dinganak mo at lalong piersara o dagdagan mo kilala mo ko
yan balo ko. Ya kuing mitala biening libro Gino kong sakdan ilapoy laman para pembira pakaban gawit ating dinga lewang din yan tungkulan Diyos kahit tulad mong lang manamdam habang mabiyela na kailangan poing paaya mo berangan pakisabi kong mayap ginuko kabanging nasa ringanak mo papuganap buri at ikaw ligaling na ano manaduan ko biglang kamatang yan nilawat mo sabla po ringanak mo may sabing sibol oy tulad mo biyerat pagkabi possible mong lang manamdaman gitaduan ko ding mamilata na pinili mong lamimina yapoing dalong ko salamat Ginoo darawan kong dinggang pamilya na Diyos ko inawad na ning gagamitan ko po na man binyeya ing gamit ko ngay ni uling dala mo ya inganggang anak na marayataleya pasalamat ko pong
Diyos ko alanganggan at kay kamoy strong kewa min si kanan naning kakong gamit amoy mekwanan o malamay pa telan ket pinirman hanggang pumagluid nga mo'y balang biyerno dating kayang anak iti makoyang insamo ko naman eni ka kong dela king daramdaman mo ing sentro lawan iyang nakalpong salamat bendesyonan mo ngan mabayat asakit ala pong mirasan sa mga kalamidad magdalang panamdam matwayang pananak lang numano balang king lagyo mo gino iti po yung tungkol kong ikaing memili konbensyon ka na akong nyagagawan ko po ring katungkulan ko isap lalamongan iti po'y ngawat ko umabat pakaban mupuyas kayong biyerang dinan mong kanwanan lang dumanop karela at nanumang lega ligyan mabayat yang Diyos ko kapayapan ang pusa ng biyerang tingmal kong bendasyon Diyos pamipalan ng king pinanditayti kana kong pipirma hanggang tao ngayon ni tutuma bibiya era ko kawangan ako'y gwardyana kasal pantayanan ang eni at iyo Diyos ko alang-alang impinili mo ko hanggang kawakasan karelaing lugod mo lang naman balang maestro'y awad ko ngayon ni mamuntukan tingkay na kan mo na babagnos lalakad mo na babagnos uling tagibang yung yakin bandang nakakit mo alang kasalanan ng tao dakal lang danup angeli akisabihan mo ang mayap detang lugar ng gamitan kapag kapilitan da rin pengari isalikot dala isalida na lamang maulag ang bagay pag oras na namo o kailangan da king karelang biye uling karayunan ng pintalan da mengan laman yaman may tudtudla pa ka rin nung atilasang kayabe ay anti kayong ating karapatan at piyarsang manutulan o ating kong karapatan talagang abeyo keng misyon uling kargoy yang ni enak ko bitasang papalol pamuking misyon sabi ko mayab keko mamantukan ay ba't mayari lading katungkulan ko upayanan ng Diyos kay kayo'y mako hanggang mabibiyaya ining ka patadiyo panalangin niya rin may manamdaman nga ko banal ng wapaya pangako titipa karakal ng pile unyon simula na karing balang sentro narto lang ulila umpisa primero itiyan alanang ining kapatadyo itiyang katatuhan
1947, kunegi namit yan. Pekilutlutan king maestro'y nawadiyan. Mga kuyang tapat itin nagawan. Ingkat tungkulana itiparim lanang. Manibat king ibat namang ka kumigpirma. Ing metong Diyos apostol delana. Tingke kang pamilya matni kong daralang. Hanggang lumapo, ingkarelang pibandyan, ibiyena ning Diyos, bakang magsangkan. Kapitang ang benge, bagyo man at yuyan, di pa kabalimulan mong mangailangan. Ako'y may natili, ang ngeni abeyu. Apostol Santiago, pipirma keng lagyo ko. Hanggang mabibiya, ining ka patadiyo. Sana mananuna, sana ding piling at iyo. Bisap sa panlayat, bisasan metong lang. Tinam na ning tao, yaring po ulana. Pating kasangkanan, ebering makoya, parelang sarili kababayatan lang. Adyasing bendesyon, pamipala nawong, ning kakatas-katasan na iti ginuyo. Ang gaman king angga, wakas din wakaso. Hanggang mabibiyaya ako'y kaya beyo. Ako'y apostol, ganume piliyang. Manala konbensyon mulayat mula na. Anyay sisipan nyo, tinikdo nanuya. Inyaying bungad ning pili di na patiya. Adyas kapayapan, takbang na kong takbang, mapanalangin ko, yatunes sa lunan. Punto kulitan ko, alang nang magawayan, keniyang pong ka rin, balang mandilo pa yan. Ako yung susuyo, hanggang. Ing gamit ko ngayon ing mititik doya, hanggang kaya beye, Santiago migpirma, harapan na nin Diyos. Keko ma muna yan.
iikot po natin ulit yung basket po para sa ating kapatid na si Renato po, na isa po nating kamiyembro po dito sa Centro Civil. Naka-confine po siya. Hello. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong inaabot ko ngayong umagang ito, mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakapalad po natin sa araw na ito dahil araw ng Sabat, tayo ay nagtipon-tipon upang sa gayon ay ating puriin at sambain ang ating Panginoon sa kanyang pagka-espiritu at sa kanyang pagkakatotohanan. Kaya mga minamahal po naming kapatid, sana ang bawat isa sa atin naway lalong pag-igian pa, magsumigasig upang gawin natin ang ating banal na tungkulin sa ating Panginoon, lalong higit sa mga kasambaay sa ating pananampalataya. Meron po tayong paksang pag-aaralan sa umaga pong ito na ang paksa po natin ay ang parabola ng isang mayaman at si Lazaro. Ano po ba ang ibig sabihin ng parabola? Ang parabola ay isang kwento na hango sa Biblia, na isang kwento na merong, anong pong tawag doon, yung merong malalim na kahulugan o isang talinghaga. Babasahin ko po ang referensya, ang isang kwentong parabola na tungkol sa isang mayaman at si Lazaro, dito sa San Lucas Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31, ganito pong nakasaad. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. 20. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay iniligay sa kanyang pintuan. 21. At naghangad ng mapakain ng mga mumo na nangaulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at inihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. 24. At siya'y sumigaw at sinabing, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. 25. Tatapos sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayong ding paraan ay masasamang bagay datapwat ngayoy ay inaaliw siya rini. At ikaw ay nasa kahirapan. 26. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buwat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon ding walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. 27. At sinabi niya, ipinamamanik ko nga sa iyo, Ma,
nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. 28. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. 29. Tatapot sinabi ni Abraham na sa kanila ni si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. 30. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. 31. At sinabi niya sa kaniya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin nangangikayat sila, kahit ang isang magbangon sa mga patay. Yun po ang kwentong parabola tungkol sa mayaman at si Lazaro. Ang tanong, bakit si Lazaro ay napunta sa kandungan ni Abraham at ang mayaman ay napunta sa impyerno? Paano po nangyari yun? Samantalang nanlilimos sana si Lazaro, humihingi sa tira ng isang mayaman. Bakit po nangyari ang bagay na iyon? Meron po kayong idea? Kaya po, ang parabolong ito, ang talinghagang ibinigay sa atin ng Ebanghelyo ay napakalaga sa ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya sapagkat tayo ay mayroong mga prinsipyo kung saan ang ating doktrina sa labas ng kawanggawa ay wala pong kaligtasan. Bakit po nangyari ang mayaman ay napunta sa impyerno at ang mahirap na si Lazaro ay napunta sa kandungan ni Abraham? Dahil po ang mayaman ay nagdamot. Datapwat si Lazaro ay nagiintay sa sobra ni Abraham, ano pong ginawa ni Abraham? Dahil gutom din po ang mga aso. Pinagbigyan at pinabayaan ni Lazaro ang mga aso na dilaan ng kanyang sugat upang sa gayon ay mapawi kahit konti man lang ang kanilang kagutuman. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, sa pananampalataya, nasaan man pong antas tayo ng ating kabuhayan, kailangan po tayo ay lumakad na matuwid na kung saan iwasan po natin yung sobrang pag-ibig sa salapi. Bakit po? Ganito po ang nakasaad dito sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Dito po, Kapampangan po yung sa... ito na po pala. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Ganun po pala, ang sobrang pag-ibig sa salapi ay ugat o daan ng lahat ng kasamaan. At siya ang nagiging daan upang maiwalay sa ating pananampalataya. At sa gayon, pagdating ng ating mga buhay o kinabukasan ng ating mga buhay, marami pong kalumbayan ang dumarating kapag salapi po ang ating inibig. Ganun po ang nangyari sa isang mayaman. Masyado po siyang umibig sa salapi. At ganito rin po ang nakasaad sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magagkasya kayo sa inyong tinatangkilik.
sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Kaya nga po, yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Na kapag hindi tayo umibig sa salapi, hindi na tayo pababayaan at hindi tayo magkukulang. Basta sumunod tayo sa kanyang kagustuhan. Kaya nga po, ang doktrina ng ating pananampalataya sa labas po ng kawang-gawa ay walang kaligtasan. Sa kaliit-liitang bagay na ginawan mo ng mabuti ang iyong kapwa, malaking bagay po sa ating Panginoon. Dahil sa kaliit-liitang beles, tayo po ay nagbabayad ng utang. Ibig pong sabihin, sa ating kapatiran, itinuturo sa atin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Anuman po ang estado ng ating buhay, mahirap man o mayaman, kailangan na gawin natin ang pagtulong sa kapwa. Kahit sa maliit man lang paraan. Katulad po ng ginawa ni Lazaro, kung titignan po natin, sa panahon po ngayon, didilaan po yung sugat mo ng isang aso, matatakot ka pa. Bakit? Baka po magkarabis tayo. Pero sa kaliit-litang bagay ginawa ni Lazaro, dahil sa kagutuman ng mga aso, pinadilan niya yung kanyang mga sugat. Siya ay nakagawa ng mabuti, kahit isang maliit na bagay man lang, kaya napunta siya sa kandungan ni Abraham. Yun po ang parabola ng kwento ng isang mayaman at ng mahirap. Kaya mga minamahal pong kapatid sa pananampalataya, mahirap man po o mayaman, tayo ay magkaisang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, kahit sa maliit na bagay lang po, ay malaking bagay sa ating Panginoon at ang kanyang pangako sa atin, hindi tayo magkukulangan at tayo ay kanyang bibigyan. Isang magandang umaga po sa ating lahat at mapagpalang araw po. Napakalinaw po ng kanyang sinabi, no? Napaka-iksi po ng kanyang mga paliwanag. So, Vince po, direct to the point na po yung kanyang paghaharal na binigay sa atin dahil po yung oras ang tinitignan po natin, no? Mag-aalas 10 na po. Pero bagamat mayroon po tayong mga naging bisita dito po sa ating pagpupulong, nais ko pong bigyan ng pagkakataon o banggitin po yung mga pangalan nila na si kapatid na Clarita Abena, okay, at si Edel Abena. Yung pong ating kapatid, baka gusto pong mag-share. Taga Mindanao po sila. Ang sentro po nila ay Centro Amor, UCFI, Cabagan, North Cotabato. So, pagkakataon na po na kayo po ay makapagbigay po ng konting mensahe para sa ating mga kapatid dito sa Centro Cebu. Ito po yung ating kapatid. Diyos ti madaydayaw, ibig po sabihin nun ay glory to be God. Magandang umaga po sa lahat. Kami po ay galing sa Centro Amor ng Cabacan, North Cotabato. At nagpapasalamat po kami at napaunlakan kami at hindi man po namin alam yung anong tawag niya dito? Yung sentro na ito ay yung Sibol, opo. Sibol Tagumpening Be. Ay itinuro po kami ng ating Panginoon na makadalo sa
makadalo sa pagsimba. Yun na po. Muli po, abak ke kayo. Yeah. Mga kapatid kong sa pananampalataya, muli po, madaydayo ni Diyos. Ang ating pong kapatid ay sa pagkaalam ko po, siya ay isang military, no? Nakadestino po, naka-assign dito po sa Clark Air Base. Air Force po siya. So, napakaganda po, no? Isa pong sundalo ang ating kapatid na si Adela po, no? Adelia, okay. Mapalad po tayo. So, wala po silang alam na sentro dito o mga simbaan po natin. Pero sila po ay sabi niya po ay tinuro po ng Diyos kung saan po sila pwedeng makipagdaho pang palad sa umagang ito. So palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus na siya po talaga ang magtuturo sa atin kung saan po tayo pwedeng lumakad dahil po ang ating kapatiran po ay hindi lang po sa Cotabato, hanggang sa Luzon po, meron po, marami pong mga kapatid sa kapatiran po, marami pong sentro dito sa Central Luzon. Kaya po, ang ating kapatid, so yung pagpunta po ninyo dito ay amin din pong pinapasalamatan. Dahil po, isa po kami sa inyong napiling sentro o napunta ang sentro. Kami po ay hindi pa rin nakarating sa inyo, baka so, yun po, ang ating pong pagkakaisa po ay napakahalaga sa umagang ito. Always smile pa rin po si Brother Ben. Ibig sabihin po, nahiintindihan po, kahit po kapampangan po yung sinasabi po natin, pinipilit po niyang nahintindihan. Kaya po sinabi ko sa ating mga kapatid, please mayroon po tayong kapatid na para makita niya po yung version ng ating sinasabi. So, pina-plus ko po yung English version. Kaya po yun. Medyo nauunawaan ni Brother Ben yun. So, ngayon po, may paghuhulat po tayo dahil po doon po sa ating napagkasunduan ay naging majority na po yung ating desisyon ng Sibol Tagumpena Ningbiye ay sa darating pong Sabado ay doon po yung nakapay-schedule na ating pong pag-umpisa doon sa sentrong ating magle-layout po yung ating mga kapatid. So inaanyayahan ko po kayo mga kapatid sa pananampalataya, mga miyembro at opisyalis po, sana po tayo ay magkaisa upang umpisaan at buksan ang isang programa ng ating sentro. So, yun po, yung magi-start po yung tinatawag nating groundbreaking ceremony or yung pong pagle-layout ng ating mga kapatid. Sa gawi po doon, yung mga kabataan po natin, mga kapatid sa kapatiran na nandito po ngayon na nakikinig, kayo po ay bukas palad po naming inaanyaya na kayo po ay dumalo sa ating pong groundbreaking po sa Sabado po ay August 17 dahil po wala pong naging rejection sa committee, so siguro po talaga pong tuloy po yung groundbreaking po o yung ating pagle-layout, no? So hanggang dito lamang po at saka mayroon po tayong pagpupulong po mamaya kay Sister Alice dahil pangalawang linggo po ngayon. Inaasahan ko po na tayo po ay lalo na po yung ating mga tagapagsalita at tayo po sana ay dumuhon po sa sentro po ng ating kapatid mamayang alauna po. Tayo po ay magtipon-tipon dito at dito po yung meeting place po natin. So, yun po ang ating pag-aaral ngayon dahil po oras na. At sana po ay mapagtagumpayan po natin yung ating isang malaking programa ng Sentro Sibol Tagumpena Ningbiye na sana po ay sa tulong po at awa po ng Diyos, kahit po sa tingin po natin ay napakalaking trabaho po nito, pero kung tayo po ay sama-sama kahit
malit man o malaki, ipagsama-sama po natin yan, ay magagawa po natin. So dagdagan din po natin yung ating panalangin na sana po ay mabuo, matapos po natin yung ating programa. No? Gaya rin po ng ating pag-aaral, kahit anuman po yung ating naging kalagayan, nakagaya po na pag-aaral sa umagang ito na may bigay na mensahe sa atin, si Lazaro po at yung mayaman. So, wag ho nating isipin na tayo po ay napakababa. Kung di, isipin po natin kung ano, kahit malit po yung ating magagawa, counted na po yun sa ating Panginoon. So, sana po ay tayo po ay magbigay, bigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon upang tayo po ay makapagtrabaho sa ating mga tungkulin. God bless you all po sa inyong lahat at natapos po yung ating pagtitipon sa umagang ito. Yung pong ating mga koleksyon po, yung pong unang basket po, 5,685. Yung pong pangalawang basket, 4,664. Bakit po mayroon? Ay, 2,464. Correction po. Yun po ay mabibigay po dun sa ating kapatid na si, kung alam niyo po, yung pangalang Boboy o Renato Baluyot po. Sa kanya po mapupunta ito at saka, yan po, yun po yung ating
ayon tapong metong panalangin, talakat tapo. Sakdala kay kaming Ginoo, pasalamat kay po ngayon kaorasan na iti, mayari na po yung kay kaming pamanyaba, king banal mong harapan. Ginoo ngayon oras sa iti, talaga milapuran kay kaming kasaralinan, banting upayang ginin Diyos, makanyang kay pong magipagmananong king banal mong harapan. Ginoo, salamat po, tinubod me po kay kaming pangako mong mapamatulang Espiritu Santo. Banting upay niyan turo ang pontumait kay kami pa. Ginoo, pasalamat kami naman king kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Ginyan mo kaya pong sika na ng pong puwersa. Ginoo ng makanano, pagpanalain milawit pa. Di na pong kaya kaming pengaring mapilang pang makatagan may mundasyon kaya kaming kasalpantayanan. Diyos ko, ni naman pong ating bitbit at kapanandaman wa mga tilo ka rin kubur ang tukunangan. Diyos ko, insana apisan mo ka rin maipaya mong gamat. Ginawa nung makananik ng aldaw napon menu parang lapo ka rin banal mong kaburyan. Antimuring ginin Diyos itapong kaya kaming kapatad wa mga tiyo kimbiya ka rin biyasa. Diyos ko, sana apisan may sana ikpa ka rin maipaya mong gamat. Ginawa maging instrumento la sana retapong lalawe kaya nun ginin Diyos. Ing makanyan mo sana pong panimunan. Ika sana po yung manigobra kaya pa. Nunitang kapaldanan sana. Banting upayang ginin Diyos, makanyan pong nga kayabe pasibayo. Mamituok yung rimbanan mong kaburyan. Ginawan timurin. Diyos ko, nung makanano, dindamiking banalong ng makanano. Ing kaya kaming yato tagibang niya Diyos ko. Gino, na naman pong sigwadang daratang Diyos ko ang timoy ngayon. Bagyo, dul-dul, sakit na mabayat. O yung tornadig pa o yung volcano, yung biglang kamatayan, Diyos ko. Sana. Hilawat may po kaya kami Ginoo. Ginoo'y dalami sa po karet ang alam at pinsalang kaladwa, waman pong ating sigwadang daratang king kaya kaming yato. Ginoo, ang timurin nuno po yung kaya kaming bundok at atangalan, Diyos ko, pamayapan may sana. Saran may sana po pasbulanig pa. Ang timurin kaya ning albugan, Diyos ko, walang patugot mamagusing kayang danom. Ginin Diyos, banting upayang intengalan miking napon na minapusan at tangalan pasibayo. Ginoo ngayon oras sa iti, muli kami karing kuming tuknangan. Diyos ko rin puring kaya kaming malating sakayan. Bendesyonan mo sana pa, linisan me po yung kaya kaming dalan. Nung mga nanong kaya pong miras payapa, king banal mong santuaryo, makanyan mo kami naman sana pong yatad karing kubuming tuknangan, apayapay pa. Ginoo ay lamang po lubusang sambit lang, ding lalamandarin kaya kaming puso. Ang pong kaisipan ni kayong manakit at ikayong makabasay pa. Diyos ko, ipapamilitan mi sa blaking bugto mong anak. Kaya kaming tagapagligtas ng Ginoong Jesucristo, ang timuring lukob at tayo darin pangakong mapamatulang Espiritu Santo, iyan asa po.